Morning! Ganun din sa ating pong mga kapatid, mga kaibigan, kapatiran na ating pong kapiling, hindi po face-to-face, but online. Good morning din po sa inyo, saan man kayo naroon ngayong umaga. Isa pong pinagpalang araw muli na dinagdag ng Diyos sa buhay ng bawat sa atin. Amen po ba ron? Truly indeed, this is a day that the Lord has made, and let us rejoice and be glad in it. Salamat po sa Panginoon. Maging po sa ating pong bawat isa, maging po sa ating mga bisita ngayon. Meron pong bisita, isa pong magandang umaga. Welcome po sa Caloocan Bethel Assembly of God Church. Ito po'y tahanan ng Diyos, house of God, house of prayer, house of rejoicing, house of worship, house of thanksgiving. Minsan pa tayo po'y muling tumayo in the presence of God. Hallelujah. Puri ng Panginoon. Amen po ba doon? Praise God. Hallelujah. Muli niyo pong tignan ninyong katabi, batiin niyo po sila. Welcome po ng bawat isa. Salamat sa Panginoon. God bless you. Praise the name of the Lord. Purihin po ang Diyos. Amen po ba? Masaya po ba kayo may katabi? Ang hirap na wala ka katabi-katabi, wala pong mahal sa buhay. Salamat po sa Panginoon sa panibagong sigla, na dinagdag niya muli, panibagong araw. Kung meron po kayong Biblia, makibukas po kayo sa akin sa aklat po ng unang Chronicles. Sa medyo surprise ka. Sa yung Chronicle, Pastor? Ito po yung katabi ng Second Chronicle, siyempre. First Chronicle, sa Old Testament po yan. Ayan. Unang Kronika, Kabanatang 4. Familiar po ang ilan dito, pero ito po ay bihira pong mabasa, pero maalala po natin ang panalangin po ng isang tao na hindi po maganda yung kanyang sitwasyon at kalagayan sa buhay. Bagamat, pero po sa sandaling ito, ating pong pag-uusapan po ang bagay na yan. First Chronicle chapter 4, verse 9 to 10. Ito po ang ating mababasa sa First Chronicle chapter 4, verse 9 to 10. Nandiyan na po ba kayo? Puri ng Panginoon. Ito po ang ating mababasa. Jabez was more honorable than his brothers. His mother had named him Jabez, saying, I gave birth to him in pain. Jabez cried out to God of Israel, Oh, that you would bless me and enlarge my territory. Let your hands be with me and keep me from harm so that I will be free from pain. And God granted his request. Pinagpala na po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang buhay at makapangyarihan salita. Tayo po sandali magpasalamat muna sa Panginoon. Bagamat kanina po umawit tayo, nagpuri sa Diyos, pero it would be good for us to give more time thanking Him, praying for His blessing as we hear and listen to His Word tonight. Salamat po sa Panginoon. Muli po natin pasalamatan. Hindi po nagkulang ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. And it is now high time for us to thank Him. At panalangin po natin ang gabay ng Diyos sa ating pong pag-uusapang magalagang mensahe na para po sa ating lahat ngayong umaga. Hallelujah, Lord God, Jesus. We worship you, Father, Lord. Oh, glory be to your name. Father God in heaven, holy is your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Father, we are so thankful for another new wonderful moment that you've gave us, that you've given us another new Sunday of worship, of service, of thanksgiving. Salamat, 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 salamat po, O Diyos, aming Ama. Amin pong iisa-isay ng kabutihan mo sa amin, Lord. Kulang pong magdamag at mag-aabong araw na ito upang banggitin po namin ang lahat ng iyong kabutihan sa amin pong buhay, O Diyos. Bagamat, Lord, kami po'y nagkulang, nagkamali, nagkasala, kuminsan, nangihina, Lord, madalas. Gayunpaman, ikaw ang aming kalakasan, ikaw ang aming tagumpay, ikaw ang aming buhay. In Him we live, in Him we move. In you we have our being, Panginoon. Sa amin pong buhay, ikaw pong dahilan bakit kami humihinga. Kung bakit may kalakasan at patuloy na ginagamit mo ang buhay ng bawat isa sa amin. Lord, salamat po, O Diyos, sa panibagong araw, sa magandang araw ng umaga nito na pagsamba ng bawat isa sa amin, O Diyos. Nawa pa, Panginoon, sa umaga ito ay maluwalhati ka namin, maparangalan ka namin, madakila ka namin, O God. Bigyan mo kami ng kalakasan, tagumpay din naman, Panginoon, upang sa ganon ay amin pong magampanan ang nilalayan mo sa aming pong buhay sa buong araw na ito, Lord. Maluwalhati ka, maparangalan ka. Kung kami po ay nagkulang, nagkamali, Lord, patawarin mo kami. Linisin mo ang bawat isa sa amin, Lord. Make use of our lives as a channel of your blessing. Forgive us from all of our sins and mistakes that we have done. Lord, may your righteousness be with us. Cover us with your precious blood, Lord Jesus, and make us holy in your sight, O God.
Sa iyo po, Panginoon, nabilin po namin ang buong araw na ito. Ingatan mo ang bawat isa, maging pagpapala po ang aming pong buhay. Hindi lang po sa aming pong sarili, kundi sa aming pong kapwa na aming pong kapiling, O Lord. Sino man sila. Ang aming pong tahanan, pinagpipray po namin. Pong pamilya, ang aming pong relasyon sa mundong ito. Establish it, O God, with your righteousness, with your holiness, O God, declaring your goodness in our relationship to each other. As brothers and sisters in Christ, as members of our homes and families where we belong, we praise you, we glorify your name, O God. We give you glory, honor, and thanks. Narito po ang ibang lingkod. Gamitin mo, O Diyos, ang aming pong buhay bilang dalhin ng pagpapala. Lalo na po ang iyong misay pang umaga, Lord. Pagbubulay-bulayin po namin ito, magbigay po ng kalakasan sa bawat isa sa amin at tagumpay din naman upang kami po ay patuloy na magtagumpay pang sa layunin mo sa buhay ng bawat isa. Lord, salamat po. All the glory, honor belongs to you. And we praise your name and we bring back to you, O God, in the mighty name of Jesus Christ, our Lord, Savior, and King. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Everybody say Amen. Amen and amen, amen. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Praise God. Purihin ang Panginoon. Glory be to Jesus. Muli po natin tingnan ang ating pong talatang binasa. Ito po sa Tagalog ang binabanggit po. Si Jabez ay higit na mahalaga, mga rangal kaysa sa kanyang mga kapatid. Jabez, hirap o kaya'y sakit, ang pinangalan sa kanya ng kanyang ina sapagkat masyado akong nahirapan nang ipanganak ko siya, sabi niya. Verse 10. Ngunit nanalangin si Jabez sa Diyos ng Israel at isinabi, pagpalain po ninyo ako, palawakin ninyo ang aking lupain, samahan po ninyo ako at ingatan sa anumang kasawiang makakasakit sa akin. At ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang kahilingan. Praise God. Pinamagatan ko po ang mensahe ng Panginoon, the prayer of a man full of pain and sorrow. Ang panalangin po ng isang tao na punong-puno ng sakit at kalungkutan sa buhay. Hallelujah. Bagamat ito pong kasaysayan ni Jabez, bira niyo pong mabasa sa Bible yan. Pero ito'y naglalaman po na importante at makapangyarihang mensahe patungkol sa panalangin at pagtitiwala sa kabila ng ating sitwasyon sa buhay. Ito po'y nakarecord sa 1 Chronicle chapter 4 na kung saan binigyan diin po ang kahalagahan po ng bagamat anong sitwasyon natin sa buhay. Jabez, ano bang ibig sabihin ng Jabez? Sino ba si Jabez at anong kanyang kalagayan at bakit siya binanggit po sa talatang ito si pinagpalat, dininig ng Diyos ang kanyang dalangin. Ang karakter po ni Jabez, sabi po dyan, si Jabez, sino ba si Jabez? Who was Jabez then? Jabez, meron po dalawang side ng kanyang buhay. Para ng buhay natin, meron pong good side at bad side. Sino dito ang pangalan ni Joy? Sister Joy. Tapos ang lungkot-lungkot mo, hindi bagay pangalan mo sa'yo. Sister Rose. Yan, di ba? Pag sinabing Rose, plural yan. Sabihin, mabukadkad. Sariwa. Press, lagi ang dating. Pag sinabi pong, ang pangalan mo po ay si Faith, dapat hindi ka nag-alinlangan. Pag ang pangalan mo na may Peace, o Sister Irene, ibig sabihin payapa ka, hindi balisa. So dapat umuog na yung pangalan natin sa ating pong karakter. Doon po yung karakter ng mga tao noong lumang panahon. Pagka pinangalanan po, umuog na ito sa kanilang buhay at karakter. Si Jabez po, bakit ito pangalan Jabez ang pangalan niya? Ang sabi po ng Bible, isinilang siya na buong puno ng pain. Sabi po ng banal na kasulatan, merong bad side and good side si Jabez. Pero pag-usapan natin yung good side niya. Ang sabi po ng Bible, yung good side niya, he was a man of honor. Sa kabila ng kanyang kalagayan po, ang pangalan po ni Jabez pala ay honor, karangalan. Karangalan siya ng buong pamilya. Bakit? Sabi po ng Bible, Jabez was more honorable than his brothers. So may mga kapatid pala siya. Siguro ang kalagayan ng kapatid hindi katulad niya, no? Sino ba dito pinaglihis sa samaan loob? Wala siguro. Pinaglihis sa kabutihan. Pinaglihis sa kagandahan. Pinaglihis sa kalakasan. Di ba magandang pag-usapan po yung good side ng buhay? Pinagpala ka ng Diyos Sa totoo lang, wala namang nilikha ang Diyos na pangit Tayo lang nagpapapangit ng buhay natin. Wala pong nilikha ang Diyos na hindi maganda. Tayo lang nagpapapangit ng kagandahan dapat ng buhay natin. Sa kabila ng lahat ng ito, sabi po ng Bible, yung kanyang good side, he was an honorable man. Si Jabez, higit na marangal kaysa sa kanyang mga kapatid. Minsan po, in spite of our shortcomings, hindi natin napapansin.
Tayo pala yung dahilan kung bakit pinagpapalan Diyos sa ating pamilya. Kaya huwag niyo malitin yung inyong kakayanan. Kaya hindi kayo nakapag-aral, marahil minamalit kayo na inyong mga kapatid sapagkat sila nakapag-aral, ginugol ng magulang niyo yung kanilang kayamanan para mapag-aral sila. Kung hindi, pinabayaan ka. Pero sa totoo lang, kung ikaw'y mananampalataya, kilala mo ang Diyos, ikaw ang dahilan kung bakit pinagpapala pamilya mo, hindi siya. Dapat niyo unawain yun. Kasi kayo nakaugnay sa Diyos, hindi naman tayong mga tao na nagkaroon ng katuparan sa mundong ito, pero malayo ang puso sa Diyos. Always be reminded of that. No, ako po nagpasya na iwan niya aking profesyon at maglingkod sa Diyos. Umiyak tatay ko, nagalit ng nanay ko. Anong mangyari doon sa akin, pamilya ko? Sabi ko sa Panginoon, Panginoon, mahirap nilang unawain sandali sa pagkakataong ito na ako'y magpaalam sa kanila. Pero later, they will realize na ako pala ang dahilan ng blessing ng buhay nila. Yes. Nung magpasya po akong maglingkod sa Panginoon, nakita ko po yung blessing namin pong pamilya. Mula po kami sa tahanan na talagang tatay ko, janitor eh. Nanay ko sabi ko nga sa inyo, hindi ko nakita lolo't lola ko kasi uli lang maagang edad, na uli lang ng mga magulang ko. Sa murang edad, hindi ko na nakita pamilya ko, mga lolo't lolo ko. Hindi ko nadama yung kahalagaan ng pagiging apo. Bagamat naranasan ko maging lolo ngayon, napakasaya pala ng pagiging lolo at napakasaya ng pagiging apo. Kaya lang noon, hindi ko naranasan yun, kaya suffering. From painful moments ay nabuti na lang ang Diyos, napakabuti sa amin. Napakabuti po ang Panginoon sa buhay natin ito. Hello! Hindi po siya nagkulang. Sa totoo, hindi nagkulang ang Diyos sa buhay natin. Tayo lang minsan nagkukulang. Nagkukulang tayo, pasalamatan siya, kilalanin siya, at alamin ng mabuti ang kabutihan ng Diyos sa bawat sandali ng buhay natin. We fail to realize that God is good always. Mabuti ang Diyos. Sa kabila at kakulangan. So sa kabila ng lahat ng yan ay napakabuti po ng Panginoon. So in spite of that moment that we had received nung panahon na yon, ay sabi nga ng mga kapatid, Kuya, salamat, binagpapala tayo. Nakatapos sa pag-aaral anak ng kapatid ko. Meron akong kapatid na doktor. Talagang napakabuti ng Panginoon. Mula na ako nagpasyang sumunod sa binagpala ng Diyos ang trabaho ng tatay ko. From janitorial, nakapag-aral siya, naging teacher. Sa totoo, mapasok pa kami. Parehas ko lang na pinapasukan namin kasi nag-aaral pa nung high school. Makatapos niya lang yun sa punto ng buhay niya. And then, the end of the day, ay magkasama kami madaling araw, naglalakad, patungo kami sa eskwelahan. Ang tatay ko nakatapos ng pagtsatsaga ng aking nanay. Nanay ko bagamat po ay ulila siya, nagkasambahay siya. Bilang kasambahay, huwag niyong maliitin po yung mga bagay na pinagpala po ng Diyos ang buhay namin. Hanggang sa kaming lahat ay nakatapos ng pag-aaral. May kapatid po akong doktor, nurse po yung isang panganay namin, engineer po yung sumunod sa akin. And then, the same time, dentista, orthodontics yung punso namin babae. So, binibless na, sabi nila, Papa, yung buhay namin ng mga tito, ano bang dahilan? Sabi ko, ang layunin po ng napakahalaga. Pag sumunod ka sa Lord, hindi kanya pagkukulangin. Ang daloy ng pagpapalay mula sa iyo, kapatid. Huwag mo maliitin ang kakayanan mo. Amen po ba? Ang paglilingkod sa Diyos, hindi kalugihan. Ang isuka ang buhay mo sa Panginoon, hindi kalugihan. May blessing po in spite of some suffering that will happen to our lives. Napakabuti po ng Panginoon. Suma total, ang Diyos po yung marangal na nagbibigay ng karangalan sa bawat isa sa atin kung susunod tayo sa Panginoon. Naniwala po si Jabez, taglay niya yung karangalan kasi bagamat ang kanya pong pangalan, pag-usapan naman natin yung wrong side, yung bad side ng kanyang buhay, yung sorrowful side ng kanyang buhay. Sabi po ng Bible, kasi sabi po rito sa banal na kasulatan, sabi po dyan, sa pasimula po, sabi po ng Bible, si Jabez ay higit na marangal. Binigyan ng pansin muna sa verse 9, karangalan na dulot niya sa kanyang mga kapatid, sa kanyang pamilya. Sa kabilang banda, meron pong bad side. Sabi ko rito, Jabez, hirap o kay sakit ang pinangalan sa kanya sapagkat sabi ng kanyang nana, masyado akong nahirapan ng ipanganak ko siya. Tingnan nyo. Painful. Bakit Jabez? Masyado akong nahirapan ng ipanganak ko siya. Unawain po, sino po mga nanay dito? Ilang buwan nyo pong binibear yung child nyo? 9 na buwan. Diba? Kaya marunong magbilang yung tao kinasal ngayon, mga anak bukas, ibig sabihin may nangyari na bago ikinasal yan. Mga chismosa, lalo naman chismosa, may magbilang na. Ganyan pa man, 9 months, carried niya. Sabi, ang hirap painful, no? Pero in spite of that, hindi lang po painful, ipinanganak. Naging buhay siguro ni Jabez. Imagine, Lord, ano ba naging kalagay ni Jabez nung siya ipanganak? Hindi lang ipinanganak kasi yung salitang Jabez, ay karakter po ng buhay niya yun Painful. Okay. Pero sa kabilang banda, sa kabila ng kalagayan na yan, sabi po ng Bible,
Blines siya ng Diyos. Yung bad side, pain, suffering. Ang buhay po natin sa mundong ito ay punong-puno ng pain and suffering. Sapagkat maliwanag naman sabi ng Biblia, sa mundong ito kayo makaranas ng kapigatian. In this world you shall face a lot of troubles. Sino po dito hindi nakaranas po ng sipunin man lang? Sipon lang ha. Hingalin man lang. Ako'y hinihingal po, kapatid. Madalas po akong hingalin ngayon. Madalas po akong mapagod. Bakit? Sobra na sa senior eh. Parte po ng buhay yan. Hello? Huwag niyo sabihin na, Pastor, abang abang tumatanda, bumabata. Sino nagsabing bumabata? Hindi po bumabata. Karagdagang bigat at pasanin pinapasa natin araw-araw, di po ba? Hello? Sino po dito, wala man lang naranasang suffering sa buhay? Kung lalo na pag may pamilya ka na, may karagdagang suffering. Pag nagkaanak, suffering uli yan. But in spite of suffering, meron pong joy. Dulot yan. Dapat po natin unawain. Sino po nabasa yung insight kayong araw na ito? Basahin nyo lang mamaya kung hindi pa. Ito may kinalaman sa reason kung bakit pinahintulutan ng Diyos na tayo magkaroon ng problema sa buhay. Ang problema po ay pagsubok upang tayo matest yung ating pagtitiwala at upang i-bless tayo ng Diyos. In spite of the problems that we had, God would like us to answer that problem so that we can be able to understand who God is, how great He is, and how answerable He is to us, to our needs, kung paano siya tumutugon sa ating mga pangangailangan. Ganyan po kadakila at kabutin sa kabila ng ating problema. Kailan mo maranasan ng Diyos pala nagpapagaling? Pagka may karamdaman ka. So magkaroon ka ng problema, para mo ma-realize ang kabutihan ng Diyos sa ating pong mga buhay. Amen po ba? Hallelujah. Puri ng Panginoon. So tuloy natin ang karagdagang pangyayari sa buhay niya. Next verse, sabi po rito, in spite of those things, Jabez prayed. Bagamat meron siyang bad part ng buhay niya, in spite of, nanalangin siya. Alam niyo, sa tayong lahat ay may mga bad side ng buhay. Sino dito may problemang dala-dala? Huwag yun ipagsabi ko ano yan, baka chismis ka pa. Sarili ninyo na lang. Kung pwede mo i-share sa iba, na pagtitiwalaan mo, panalangin ka, palakasin ka, okay yun. Pero pagka si-share mo, chismis mo lang naman, kapatid, huwag ka nang makinig ng panalangin ng iba. Huwag mo na hangarin i-design na malaman yung request ng iba kung i-chismis mo lang sila. Hello? Sino ba chismosa dito? Gawin mong positive pag yung chismosa mo. Ang chismis mo si Jesus kasi kabutihan niya, mas maganda yon. Huwag yung ulam ng kapitbahay mo, yung buhay ng iba, yung karumihan ng iba, yung kasalanan na ginagawa ng iba. Huwag na yon. Hindi makakatulong yon. Kung ikaw naman makakakinig ng panalangin, nakalilingin ng iba, dalong mo sa Diyos upang ikaw maging parte ng kanyang tagumpay sa buhay. Dapat yung ganun ang attitude nating lahat. Amen po ba? At wala sa Bethel ang bad critics. Always good ang criticizing natin, di po ba? Always helpful, building up people. That is supposed to be the reasons why we criticize others. To correct them, to love them, to empower them, to encourage them to go on and move forward and build up in their faith in the Lord. Po ba? Dapat yun ang rason, di po ba? Amen. Lahat po ng mga masasayang mag-share ng salita ng Panginoon at kabutihan ng Diyos, chismis sa kabutihan ng Lord, magpasalamat po sa mga, magsabi ng praise the Lord. O, di ba? Bilis mo salita, Pastor. Hallelujah, praise God. Tignan niyo po, mabuti. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi po dapat maging dahilan upang maggulang ka ng pag-asa pag dumaranas ng suffering. Si Jabez, bagamat po, sabi po dyan, mula na isilang siya hanggang sa nabuhay siya, kabila ng kanyang pagkakaroon ng karanasan ng full of pain and suffering, marunong siyang mag-pray. Ano sabi po ng Bible? Tingnan natin. Next slide. Ano sabi po dyan? Jabez prayed for God's blessing. Jabez cried out to God of Israel, "Oh, that you would bless me." Pagpalain po ninyo ako. So, kabila ng kanyang suffering and pain, nakilala niya si Lord. Sabi ni Lord, bless me. Bless me, bless me, bless me. Bless me. Bless me. Ito pong nakarang ilang araw, meron po akong mabigat na kalooban, damdamin. Sabi ko, Lord, gusto ko na mag-rest sa burdens and the difficulties ng paglilingkod. Siguro sabi ng panganak, hindi pa ngayon, so mag-extend pa. So it would be unhealthy for me to accept another term sa ating pong district. Pero sabi ko, Lord, i-bless mo na lang buhay ko kasi ako naman nakasalalay pong sarili ko doon sa kalooban mo. I'm not for position. No? Matagal na alam ni Lord to eh. Alam ni Lord ng puso ko. Hindi po ako
ang paglilingkod ko ay wala po sa posisyon. May posisyon man o wala, maglilingkod ako sa Panginoon. That's it. That's the end. That's the bottom line of everything ng buhay ko eh. And then, as time passed by, na-elect uli, na-re-elect. Sabi ko, Lord, i-bless mo na lang ako. Sa kabila ng, hindi ko ganun kadali. Hindi ko kadali yung magpasa ng bigatin. Pasanin ko lang problema ng isang pamilya, mabigat na problema pa ng distrito, mas mabigat yun. So, kailang, anong gagawin ko? Magsasuffer ba ako sa aking emosyon? O, Lord, pray ko na, Lord, bless me. I-bless mo. Sino dito may problema? Sino dito may sakit? Na parang tinatanggihan ka na ng doktor, sinasabing umiiling ng doktor sa'yo, binibigyan ka lang ng pag-asa para kumita sila. Pero, ganun pa man, wala tayong magawa eh. Di ba? Di bless mo na lang. Sabi mo, Lord, God bless me. Ako pag pumunta sa doktor, sabi ko, Lord, lagi mo ko bless upang sa maganda yung balita. And thank God, kasi yung aking blood chemistry, okay siya lahat. Wala akong diabetic, hindi po ako yung okay yung aking presyon, okay po lahat ng blood chemistry ko, okay prostate reason ko. At alam mo nyo, tatay ko namatay sa prostate cancer. So, okay siya. Normal, everything is normal. Medyo may problema ako, sleep deprivity. Sabi pa ni Doc, Pastor, pagdating alas 12, lahat ng trabaho tapusin mo na. Hindi ka matapos pag alas 12. Pagdating alas 12, hindi ko matapos. So parang hindi ko matapos sa taksak na oras. In-extend ko pa. Sabi niya, Pastor, kailangan mo ng panahon ng pantulog at pamahinga. So sabi ng Bible, agang gigising, gabi-gabi na matulog, pinagpapahinga ng Diyos ang sino? Ang kanyang mga mahal. So magpahinga kayo, matulog naman kayo. Huwag na yung puro tulog. Baka puro tulog eh. Hindi na magising. Gumising naman kayo. Sabi niya, puro tulog ka. Mas maganda yung puro tulog kaysa hindi ka na magising. Amen po ba? Salamat sa Panginoon sa buhay, salamat sa oras at kalakasan na binibigay sa ating panahong ito. Pero gayon pa man, God continue to bless people. Sino dito may karamdaman, may sakit, may suffering? Pray nyo. Lord, sabihin sa Panginoon, Lord bless me. Ginawa ni Jabez, oh that you would bless me. Oh that you would bless me. Lord, pagpalain mo ang buhay ko, pagpalain mo ang buhay ko. Simple lang yung prayer niya, no? Tingnan niyo mabuti. Lord, pagpalain mo ang buhay ko. Lord, i-bless mo po ako. Sino naniwala ang Diyos ay patuloy na nagbibigay ng pagpapala sa sino mang humalapit sa Kanya? Lord bless me. Next slide. Sabi ko ron, ano yung prayer ni Jabez? Sabi sa verse 10, oh, that you would bless me and enlarge my territory. Lord, palawakin niyo po ang aking lupain. So ito pong lupain na ito, binibigyan po ng emphasis po, hindi po lang ito tungkol sa property, kundi tungkol sa influence, parang impluensya, yung opportunities, and impact ng buhay. Sino dito may dating yung buhay niya sa iba? Kumbaga sana may arrive sa English, may arrive ang buhay. Ano ba tama ng impact sa Tagalog? Impacto. Ano impact sa Tagalog? May impact yung buhay ko, may dating, dapat may dating, mayroong arrive. Ika nga, may arrive. Yan ang term na narinig ko, may arrive ako, may dating, ang yabang na arrive mo, kaya kaganda na arrive mo. Dapat may impact. Yung tinutukoy dito, yung territory, hindi lang po sa property at money po yan. Hindi lang po doon sa influence. Hindi tumutukoy sa influence and then opportunities. Dapat malawak. Sabi ni Jabez sa kanya, Lord, palawakin mo po yung aking influence, palawakin mo aking authority, palawakin mo aking opportunity, palawakin mo po yung aking dating, impact ng buhay ko. Di ba maganda yon? Sino dito may pamilya? Anong dating ng pamilya niyo kapag kayo umuwi sa bahay? May dating po ba? Dapat may dating eh. Yung bang gumugulo bahay niyo, lumulungkot o sumasaya. Dapat positive ang dating. Kaya prayer natin, Lord, i-bless mo po ako upang maging positive yung dating ko sa iba. Hindi lang pang sariling prayer actually, unawain niyo po yung salitang territory nito. In the Old Testament, it involves a large issues ng buhay. Holistic approach yan, holistic issues ng buhay. Hindi lang po yung may kinalaman sa laman ng bulsa, savings, o pera, o territory, lupain. Hindi lang po sa lawak ng lupain. Bagamat noon po, para i-equate yung blessing ng Diyos is sa lawak ng kanyang property, lawak ng lupain. Pero sa isang banda, ito pong blessing na ito, hindi lang tumutukoy doon sa physical, material, kundi holistic, spiritual blessing. Social blessing. Di ba maganda yung marami kang kaibigan, marami kakilala at pagkilala ka, hindi sila lumalayas kundi masaya pagkakasama ka. Hello. Sino dito pagkasama kayo naging masayang samahan? Hindi sila lumulungkot. Maliban na lang ang mundo na ginagagalawan mo, umuugnay kayo sa mundong ito.
Eh marami kasi kaya lang masaya dahil sa enjoyment, dahil sa kumikita, sikat siya, naging kilala, at sa bisyo, vices. No. Ang impluensya ng isang Kristiyano po na bless ng Diyos ay nakasalalay po dyan, influence ng spiritual at moral issues ng buhay. Hello. Pagka umuwi ka ng bahay, pamilya lang, pag-usapan natin pamilya lang, anong dating nito? Yung influence ba natin kahit bunso ka? Sino dito bunso? Na hindi taga-utos. Kasi minsan may bunso na kasi siya yung provider ng buhay. Kaya pati nanay napapasunod niya. Nay, kayo naman dapat sumusunod kayo sa akin. Ay, opo anak. Parang ibang dating nun, no? Dahil sa kayamanan niya siguro, dahil siya ay breadwinner ng pamilya, iba yung influensya niya. Hindi po ganun yung influensya nito, kahit ikay bunso, pero yung positive moral issues ng righteousness ng buhay mo, ay may dating sa iyong tahanan. Napakalagang parte ng prayer yun. Hindi parang i-bless ka lang sa trabaho mo, sa kabuhayan mo, sa negosyo mo. Hindi lang doon, kundi i-bless tayo ng Diyos sa ating influence ba sa kanilang buhay. Amen po ba? That's part of ating tinatawag na teritorya natin yan Territory. Lord, enlarge my territory. Enlarge my influence. Enlarge my opportunities, O God. Opportunity to save people. Opportunity to share your words. Opportunity to love them. Especially our loved ones. Amen po ba? Prayer ni Jabez yun. Tingnan nyo. Ano pang prayer niya? Simple lang to. Okay? Next slide. Jabez asked for God's presence. Let your hand be with me. Samahan po ninyo ako. Alam ni Jabez kasi, hindi mangyayari tagumpay sa buhay kung wala ang Diyos. Be reminded of this. He prayed for God's presence. Hello. Sino dito gusto blessing pero ayaw nilang presence ng Diyos? Mali po yun. Without the presence of God, blessing is not satisfaction, not contentment sa buhay natin. It will not bring satisfaction and contentment sa buhay kung wala ang Diyos. Kung wala si God sa presence natin, everything that we possess, whether that's blessing materially, financially, will not suffice our total need. Hindi po ito makakatugon doon sa ating ganap na pangailangan kasi tayo po ay spiritual being. Hindi lang sa tinapay na buhay ng tao, kundi sa bawat salita na nagmumula sa bibig ng Diyos, sabi po ng Bible. So in that sense, God would like us to bless us holistically. Gusto ng Diyos pagpalain tayo ng buo. Tignan niyo, sabi ni David, ni Jabez sa kanyang prayer, Lord, bless mo po ako, lawakan mo teritoryo ko, at may your hands be with me. Hands, ibig sabihin, galaw, kapangyarihan ng Diyos, yung presence ng Panginoon. Kapag tumutukoy po yung hands ng God, ito tumutukoy po sa presensya niya. When we talk about the hands of God was in Moses, ibig sabihin yung presensya ng Diyos kaspiling ni Moses. When we talk about the hands of God embraced David, ibig sabihin niya ang amay ng Diyos, ibig sabihin yung presence ng Lord ang yumayakap sa kanya. Ang tanong po ganito, kapatid, ngayong umaga, ano bang dahilan kung bakit tayo nandito? Madama yung presensya ng Diyos, maranasan siya, napakalaga po nun. Once we pray to God, we're praying not only because we have a need, hindi lang dahil sa meron tayong pangailangan, meron tayong concern, kundi we pray to God because we want to embrace His presence. Gusto natin yakapin ang presensya ng Diyos. Amen po ba? Hello? More than anything else, sabi ng Bible, love the Lord your God with all your heart, mind, souls, and strength. Buong lakas, buong kaluluwa, buong puso. Ang pag-ibig doon sa Diyos ay dapat magsaklaw yung bagay na yun. Ang tanong ganito, narito ba tayo dahil sa mahal natin si Lord o mahal natin ibang tao, iba ang dahilan kung bakit tayo nandito? Every time we worship God, every time we attend services o Sunday worship, dapat ang presence ng Diyos nating hinahanap. Hello po ba doon? Presence ng Diyos sa ating hinahangad sa buhay natin ito. Lord, wala po akong hinahanap kundi ang presence mo pang mayakap ka, Panginoon, sa umagang ito. Sabi ni Jabez, samahan po ninyo ako, Panginoon. Maging po sa paglalakbay natin sa mundong ito. Ang church po, every Sunday lang tayo dito. Monday to Saturday, saan tayo nandoon? Kasama natin ang mundo natin kinagagaluan. Trabaho, business, pamilya, abarkada. Dapat lagi natin pinag-pray, samahan mo po ako, Panginoon. Hello. Lalo ako po yung nagtatrabaho noon. Ako po yung isang field engineer pa. Young engineer ng panahon na yon. Siyempre may mga boss ako. Christian na ako. Dapat early on, alam na nila Christian ka. Kasi kung hindi, mayayakap ka ng sistema nila. Ako po yung nadistino po sa isang lugar na malayo po sa sibilisasyon. Nagtayo po kami ng isang demineralizing plant dito sa may bundok ng Tanay, Rizal, sa may Pililya.
medyo pagkatapos ng trabaho, hindi ka pwedeng umuwi, may barracks kayo. Ang oras ng trabaho ng alas 7 hanggang alas 4. Alas 4 pala, nagiinuman ng kasama mo. Wala pong Jollibee doon, wala pong ibang lugar doon, kundi barracks lang eh. Wala po. So, nandun sila. Ako, alas 4 nakalagay na kulambo ko. May kulambo na po sa aking barracks eh. Nakahiga na ako, nagpapahinga. Iniyuyugog nila, Jun, bising ka. Killjoy ka naman, mag-enjoy tayo. I-share ko si Lord sa kanila. Talagang ginigising ka, nag-yuyug at tinatanggal pa yung, iniinis ka ba? Para mag-react ka sa kanila, awayin mo sila o kaya sumama ka sa kanila. Yun ang challenge sa akin. Sabi ko, Lord, pakilala ko sila sa iyo. Pakilala kita sa kanila. Upang sa ganun, makita nila kung bakit ako tumatanggi. So, nagawa kong tumanggi dahil alam nila na, dumating yung panahon, ilang taong kami doon, sabi nila, huwag natin guluhin yan kasi alam natin, born again yan. So, malaman lang born again ako, hindi nila ako ginulo. Sa simula, iniinis nila ako, simula, inaasar na ako, simula yung pag-uusig, nalayuan nila ako. Pero dumating pagkakataon, lumalapit nila sa akin, may problema sa pamilya. So, Jun, pag-pray mo, nanay ko, bakit may sakit siya? O, tingnan mo. See? Yung aking pong influence, kung hindi ko pinag-pray, Lord, samahan mo po, kung maaaring matangay ako sa bisyo nila. Sa galaw ng buhay nila, di po ba? Dapat early on, alam na nila Christian ka. Sino dito alam na sa opisina, Kristiyano siya? Baka may karoon kasama na 10 taon na kayo magkasama, tapos nagsama kayo sa kantin, tapos nag-pray ka, napansin niya, nag-pray, ba't ka nag-pray? Kristiyano, Christian din ako eh. 10 taon na kayo magkasama, sa kanila namang Kristiyano ka pala, after 10 years nila na-realize na Kristiyano kayo pare-pareho. So, pangit naman yun, di po ba? Nahiya din ang boss ko. O yan, malaman nilang ako'y nagpapastor na noon, habang ako'y nagtatrabaho. Nahiya din ang boss ko, utusan ako. Huwag na natin utusan niya, kasi pastor yan. Kaya, sir, hindi po. Ako po, pagdating sa opisina, hindi po ako pastor. Ako po yung empleyado nyo. Kaya utusan nyo po ako. So, ibig sabihin nyo, tingnan nyo po, yung galaw ng Diyos, kumikilo sa buhay natin. In spite of wherever we are, in whatever situation we are, whatever condition of society we're in, God is moving. Kasi kung hindi mo hilingin sa samahan kanila, matatangi ka ng mundong ito. Hello? Tama po ba yun? Tiyak yun. Mga estudyante, dapat alam nila Christian ka upang sa ganon, ma-realize nila na, righteous to, holy ito. Dapat ganon ang posisyon natin. Amen po ba ron? As early on, dapat maaga pa lang alam na nila yon. Kaya prayer ni Jabez, Lord, samahan mo po ako sa aking paglalakbay na ito. Next slide. Ang sabihin, let your hand. Jabez prayed for God's power. Jabez cried, let your hand be with me. Sabi dito, palawakin po ninyo, samahan mo po ninyo ako. Hindi lang po i-present ko the power ng Diyos. When we talk about the hands of God, it speaks about the power of God. Next slide. Jabez prayed for protections from evil. Sabi, keep me from evil that I may not cause pain. At ingatan sa anumang kasawiang makakasakit sa akin. Bakit? Alam niyo po mundo, it cause pain a lot. Masaya ka ngayon, pero ang dating nito, hindi pala itong dudulsin na kagalakan mo sa dating araw. Sabi niya, ambisyo daw, masaya lang sa simula pagdating sa gitna niyan, sasuffer ka. Hello? Sino dito naging drug addict? Meron sa atin siguro nag-take ng drug. Masaya ka sa simula, pero at the end of the day, patalo ka. Sabi ni David, Lord, keep me from evil that I may not cause pain. Hindi lang po pang sarili to, pang kapwa din naman. Upang hindi ako makadulot ng sakit sa iba at di rin ako masaktan. Hello? Diyan po ba tayo? Puri ng Panginoon. Okay, ano pa? Sabi niya ran. Madali, matatapos na po ako sa aking message. Pinikli ko po mensahe ko po ngayon, kapatid. Hallelujah. God's protections, a prayer for purity of life. Sabi niya dyan, Jabez prayed, keep me from harm so that I will not be free from pain. Then, ano nangyari nung pag-pray niya ito? Sabi sa verse 10, and God granted this request. Tinugon ng Diyos ang kanyang prayer. Amen. God granted this request. At ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang kahilingan. Alam niyo, kapag tayo nanalangin ayon sa kanyang katwiran at kalooban, tinutugon tayo ng Diyos. Naniwala po ba kayo ron?
When we prayed for God's directions according to His will, God answers our prayer. Sino dito may pangailangan, may pain, may kahilingan sa Diyos? Matuto tayo sa prayer ni Jabez, no? Simple lang yung panalangin niya. Katunayan, simple lang binanggit tungkol kay Jabez, but in spite of the simplicity ng kanyang message tungkol kay Jabez, it speaks a lot with regard to prayer. Sabi pa ng Bible, God answered his prayer. Sabi na 1 John chapter 5, verse 14 to 15, this is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He hears us. And if we know that He hears us, whatever we ask, we know that we have what we ask of Him. Hallelujah. May lakas tayong loob tayong lumapit sa Kanya dahil alam nating ibibigay niya ang anumang hilingin natin kung ito'y naayon sa Kanyang kalooban. Sino po naniniwala sa talatang ito? At dahil alam nating pinakinggan niya tayo, alam din nating ibibigay niya ang bawat hinihiling natin sa Kanya. Ang tanong kapatid, may inaasahan ka bang tanggapin sa Panginoon? Katulad ni Jabez. He asked for God's provisions, protections, and leading. And the Lord answered his request. Tinugon ng Diyos ang kanyang kahilingan. Sa kabila ng kanyang painful life, kasi sinilang siyang full of pain Sa kabila ng lahat, may kinilala siyang tutugon sa kanyang kalagayan. Mag-aapis ng kanyang sitwasyon. Sino siya? Ang Diyos ni Jabez. Jabez God is the same God that we have. Hindi siya nagbabago noon, ngayon at bukas. Ang Diyos na ito. Kaya tanong dito, are we praying with expectation like Jabez? Are you praying with expectation like Jabez? Yeah, I am. Kung ano man nakalagay mo sa buhay, kapatid, ngayong umaga. As we conclude, Jabez's prayer teaches us to seek God's blessing, guidance, and protections. Jabez's prayer teaches us to seek God's guidance, blessing, and protection. Ano ba kahilingan mo ngayon, kapatid? Blessing, protection, o guidance? Dahil may pagpapasya kang gagawin, meron kang desisyong dapat gawin na dapat mong i-guide sa Diyos, ilingin sa Panginoon gaway. Then God wants to do more in our lives, but we ask in faith. We must ask in faith. Gusto mong may gawin pang mas maghigit na dakilang bagay ng Diyos sa buhay mo, humingi ka na may pagtitiwala sa Kanya. Amen. And then, just as He answered Jabez, tunay po na Kanya din tayong tutugunin when we ask with Him boldly. Kung may katapangan tayong hihiling sa Panginoon, may kababaang loob at ayon sa Kanyang katwiran at kalooban, tutugunin tayo ng Panginoon. Naniwala po ba tayo ron? Amen. Sino po dito in pain, in suffering, or needs decision and direction sa buhay? Alam niyo po, salamat may Diyos tayo na napakabuti. Hindi nagkulang ni minsan sa buhay natin ito. At kailanman, nais ng Panginoon abutin niya tayo sa ating kalagayan. Ako po'y naniniwala kung paano tinugon ng Diyos si Jabez, kahit tugunin ng Diyos sa pangailangan at kalagayan natin sa buhay. Shall we all stand? Tayo pong lahat tumayo in the presence of God. Ito'y panalangin ng isang taong may suffering and pain sa buhay niya. Are you in suffer? Are you suffering from pain, sickness, or diseases in life? Ano man ang kalagayan natin sa buhay, God would like us to bless our lives. Nais po ng Diyos pagpalain at tugunin tayo sa ating kalagayan sa buhay. Amen. Sino ba dito may pangangailangan, may problemang dala, may sakit, may karamdaman sa kanyang kalagayan? Bigating dala-dala. Just come and ask God's directions. Hilingin mo sa Panginoon. Lord, bless mo po ang buhay ko. I-bless mo po. Simple. Lord, bless me. Bless me. Bless me. Bless me. Hallelujah. As we come in prayer, doon po sa nangailangan ng needs, nangailangan po ng prayer, just come in the altar, pagpipray po natin. Huwag po kayo mahiya. Simple lang, humakbang po kayo, sabihin mo, Lord, bless me. God, Lord, i-bless mo po ang buhay ko. Lord, i-bless mo po ako. Katulad ng Jabez, Lord. I come to you with pain, with suffering. I need guidance po. Kailangan ko ng guidance. Kailangan ko ng gabay. Patnubay mo po, Panginoon. And I ask for your protection, leadings in direction, Lord, sa buhay kong ito. And ask God's blessing. Just ask God to bless you and ask God's hands to be with you and protect you. Ask God to enlarge your territory, your influence, your blessing upon your lives as a channel of His Word. Be a light to the world.
Hallelujah. Salamat po, Diyos, Lord. Here I am. Come with you with humble spirit. Thanking you. Asking for your divine help, Father God. Sige po. Meron po nangailangan pa ng pag-abot, panalangin. Diyan po sa balcony, kung gusto niyo pong baba. We'll give you moments, God, to get down and be here in the altar. Pray for whatever blessing that you would like to be blessed by God upon your lives. In Jesus' name. Oh God, hallelujah. Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus. I ask for my wife to come. As she leads us in prayer tonight. Pray for me too, for God's strength to be with me. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Abutin kadakilangan mo sa buhay namin ito. We are grateful, Lord. We are so thankful, Lord, for this opportunity once more you have given us, oh God, to pray and ask for blessing. Lord, continue to bless our lives. Continue to bless everyone in the name of Jesus. Hallelujah. Sige po, tayo po'y dumulog sa ask God's blessing. Ask God's blessing to be with us. Pagpalay mong buhay ng bawat isa sa amin, Lord God. In Jesus' name, Lord, I pray. Hallelujah. Yes, Lord. Bless us. Bless us, oh God. Bless us, oh God. Bless us, Lord. In Jesus' name. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus. Oh, we praise your name, Lord God, our Father. Salamat po, Panginoon, sa iyong kadakilaan. Salamat sa iyong kabutihan sa buhay ng bawat isa sa amin. Tunay, O Diyos, na wala kang kapantay. Walang ibang Diyos na tatapat sa iyo, Panginoon, kundi ikaw lamang. Diyos na may gawa ng langit at lupa. Diyos na may lalang sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat, salamat sa iyong kadakilaan. God, in Jesus' name, Lord, we come before your presence. Lord, in Jesus' name, Lord, kami po'y nagpapakumbaba sa iyong harapan. Lord, kilala mo po ang bawat isa sa amin. Alam mo po kung saan kami nagkamali. Alam mo po ang aming mga kahinaan, ang aming mga kakulangan. Gayon din, Lord, alam mo kung ano ang aming kalakasan. Higit sa lahat, Lord, alam mo, Panginoon, ang bawat himaymay ng buhay namin, Panginoon. Lord, nangyari sa amin kahapon, ngayon, at mangyayari sa amin bukas. Ngunit patuloy po kami nagtitiwala sa iyo, O Diyos, na ikaw ay Diyos na makapangyarihan. May hawak sa bawat isa sa amin, Panginoon. And God, in Jesus' name, Lord, we come before your presence, God. Lord, in Jesus' name, Lord, patuloy po kaming lumalapit na may pananampalataya, na may magagawa ka sa aming mga buhay. Ikaw ang makapangyarihang Diyos, Panginoon, na nagpapagalaw sa bawat isa sa amin. Patuloy na nagbibigay ng lakas. Patuloy nagbibigay ng sigla. Patuloy na nagbibigay sa amin ng tamang kaisipan upang magpasya ng tama at mali, Panginoon. Lord, nawa, O Diyos, ikaw ang patuloy na mangusap sa bawat isa sa amin. How are you going to touch our lives? How are you going to answer every needs of your people, Panginoon? God, mangusap ka po sa bawat isa sa amin. Lord, narito ang aming buhay, Panginoon. Buhay, Panginoon, na patuloy naming ipinapasakop sa iyo, Panginoon. Sapagkat alam namin higit sa lahat, ikaw ang may magagawa sa aming mga buhay. Lord, sa aming mga may edad, Lord, ikaw po ang patuloy na nagbibigay ng lakas. Ikaw ang patuloy nagbibigay ng wisyo, ng kaisipan, tamang kaisipan, upang patuloy kaming humakbang patungo sa iyong landasin, Panginoon. Na sa aming mga lakas na patuloy mong pinahihiram, Panginoon, mayroon kang magagawa, Panginoon, para maging daluyan ng pagpapala sa mga taong nasa aming paligid, Panginoon. Sa mga kabataan, Panginoon, ikaw po magbigay ng tamang pagpapasya, ng karunungan at kaalaman, Panginoon, sa mga landasin pa na kanilang lalakbayin, Panginoon.
Lord, sa pang-araw-araw nilang pangangailangan, Lord, ng tamang pagpapasya, ng karunungan, wisdom and knowledge that comes from you, Lord God. We pray for these young people, Lord God. Young mothers, young fathers, Lord, na patuloy ka, Panginoon, mangusap. Gamitin mo ang buhay na ibinigay mo, Panginoon, yung lakas na ipinagkaloob mo. Lord, to the max, Panginoon, na maggamit mo, Panginoon, ang bawat buhay at lakas na ito na ipinagkakaloob mo sa bawat isa. Nang sa ganon, Panginoon, lubos, maranasan ng bawat isa sa amin, Panginoon, matanda man, Panginoon, may edad man, Panginoon, kabataan man, o ang mga sanggol pa, Panginoon, maranasan ng bawat isa sa amin ang lubos na pagpapalang ipinangako mo, Panginoon, sa bawat isang patuloy na susunod, maglilingkod at magtatapat sa iyo. Nothing is impossible with you, Lord God. Sabi mo, Panginoon, walang imposible sa iyo. Sa patuloy na nagtitiwala, Panginoon, sa patuloy na lumalapit sa iyong presensya, Panginoon. Lord, katulad ni Jabez, Lord, without doubt, Panginoon, na walang pag-aalinlangan, Panginoon, na siya'y patuloy na nananalangin sa iyo, na pagpalain mo ang kanyang buhay, Panginoon. Lord, simula nang makilala kita, Panginoon, sa aking kabataan hanggang ngayon sa aking pagiging senior, Lord, never kang nagkulang, Panginoon, anuman yung naging kalagayan ng aking buhay, Panginoon. And Lord, some of us, Lord God, ikaw po ang patuloy magbigay, Panginoon, ng pag-asa sa puso ng bawat isa. Na kaya mong gawin, Panginoon, ang bagay na aming minimithi sapagkat ang bagay na ito'y ayon din sa iyong kalooban. Nothing will be impossible, Lord. Sa mga may karamdaman, Lord, ikaw ang patuloy magbigay ng kagalingan, Panginoon. Maging mga nasa online, O God. Lord, alam mo ang puso ng iyong mga anak. Alam mo po ang puso ng bawat nakakarinig ng iyong mga salita, Panginoon. Patuloy na nagtitiwala na may magagawa ka sa kanilang mga buhay, Panginoon. And we claim your healing touch, O God, in the mighty name of Jesus. Oh, hallelujah. Lord Jesus, we claim your salvation upon our homes, O God. Lord, yung aming patuloy mga dinadalangin sa iyo, O God. Kung paano mo pinagpapalang aming mga buhay, pagpalain mo rin po ang buhay ng aming mga kapatid, ng aming mga magulang na di pa humahawak sa iyong mga salita. Lord, may they feel, may they know the power of your words, O God. The power of your promises, O God, in the mighty name of Jesus. Oh, we claim your power upon every homes of your people, Lord God. Oh, Rababa. Salamat, salamat, Panginoon. Patuloy mong puspusin ang iyong mga anak, Panginoon. Sa mga naririto sa altar, Panginoon, lumapit sila sapagkat sila'y patuloy na nagtitiwala na may magagawa ka, Panginoon. Maging sa mga kapatid na nasa likod, nasa balcony, Lord, let your presence flow, oh God. Let your presence flow. Oh, hallelujah. Oh, namamagkakit. Oh. Bless your people, Lord. Bless your people, Lord. Bless, oh, oh, hallelujah. Hallelujah. Lord, bless your people, Lord. Lalo sa mga ama, Panginoon, na patuloy na tinataguyod ang kanilang mga pamilya, O God. Oh, bless your people, Lord God. Tulungan mo po kami maging tapat sa iyong mga salita. Patuloy kaming manampalataya, Panginoon. Sabi mo nga, dahil sinabi mo, Panginoon, mangyayari, Panginoon, ang lahat ng bagay na inaasahan ng iyong mga anak. Oh, help us to have a heart with honesty, a heart with faith. Oh, nababakan. Oh, puso na patuloy
patuloy na naglilingkod sa'yo. Lord God, every breath, every strength that you are giving to us, Lord, may dahilan ka, Panginoon, bakit mo kami binibigyan ng buhay? Bakit dinaragdagan mo ang aming araw? Dahil gusto mo, Panginoon, maging pagpapala ito para sa iba. Oh, we thank you, Lord. Hallelujah. Rapapabakan. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise God, praise God. Pasalamatan po natin ating Diyos na buhay. Pasalamatan natin ng Panginoon. Napakabuti mo, Diyos. Thank you, God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, we thank you so much, oh God. Napakabuti mo, oh Diyos. Dakila ka, Ama. Hallelujah. Kung paano po, Panginoon, tinugon si Jabez sa kanyang dalangin. In moments of pain, suffering, oh Lord, in life, indeed, Lord, nandyan ka. Hindi mo kami niiwan, ni pinababayaan man. Tunay po, Panginoon, napakabuti mo sa amin. At karapat dapat kang pasalamatan, dakilain, papurihin, Panginoon, sa iyong kabutihan, kadakilan. Kung po'y naniniwala, Panginoon, inabot mo ang bawat isa, tinugon mo kami sa aming mga dalangin. Lord, salamat po, Panginoon. Meron kaming Diyos na mabuti. Salamat, Lord. Let your will be done, O God, as we believe that what we prayed about, Lord, tinugon mo na ito, O Diyos. Sa pangalan ni Jesus Christ, our Lord, Savior, and King. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pasalamatan natin ng Panginoon, dakilain natin siya, mga kapatid, purihin natin ng Panginoon, ibulalas natin sa ating mga labi ang kadakilaan ng Diyos. Hallelujah! Oh, we give you glory, honor, and praise, O God. We give you honor, we give you glory and honor and praise, Lord, in the name of Jesus. Hallelujah! Purihin ka, O Diyos. Minsan pa, O Diyos, aming Ama, dakila ka, Panginoon, sa presence ng Holy Spirit. We bring you back all the glory, honor, and thanksgiving in the mighty name of Jesus Christ, our Lord and Savior and King. In Jesus' name, everybody say amen. Amen, amen, and amen, and amen, amen. Hallelujah. Praise God. Praise ang Panginoon. God is good. Hallelujah. Let us pray. You are a good God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We praise you. We worship you. Napakabuti mo, Panginoon. Purihin ka sa buhay ng bawat isa sa aking mga kapatiran na narito, Panginoon. Salamat po. Thank you, God, for your love, for your mercy, for your grace, that we can come to you freely. Salamat po, Panginoon, sa kalayaan kami ay makakalapit sa inyo araw-araw sa aming pamumuhay. Panginoon, ikaw ay tapat, ikaw ay dakila, Panginoon, sa tuwing kami lalapit. Sabi mo, Panginoon, ang iyong mga tainga ay nakabaling sa amin, Panginoon, na ang pusong nakikita mo ay tapat na nagpapatuloy sa iyo. Salamat po sa mga katugunan, Panginoon, sa aming mga panalangin, sa aming kapatiran na dumaraan, Panginoon, sa mga pagsubok, batid namin, Panginoon, sa aming pagdulog sa inyo, iibsan mo ito dahil ikaw ang aming Diyos na handang saklolo sa lahat ng pagkakataon kami lumalapit. Panginoon, pataasin mo ang aming pananampalataya sa inyo because according to our faith, it will be done unto us. Yun ang sabi mo at pangako mo, ikaw ay tapat, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa mensahe mo sa umagang ito na Panginoon, sa pamagitan ng aming pagpisat, paglapit, pagdulog, Panginoon, tutulungan mo kami. Your hands will be upon us, Lord. Maging sa mensahero mo, Panginoon, sa umagang ito, ang aming Pastor June, Panginoon, purihin ka, O Diyos, sa buhay niya sa panibagong 3 taon na kanyang pamumuno sa district, Panginoon, kung saan kami naroon, Panginoon. Hiling namin, Panginoon, ang patuloy mong gabay at patnubay sa Kanya. Hiling namin ang kalakasang physical at spiritual para sa Kanya. And let your hands be upon Him all these 3 years, O God, and guide Him, O God. Salamat po. There will be victory and success, triumph in His life, O Lord, even for the next 3 years. Because in your name, Lord Jesus, there is victory and there is power. Panginoon, sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay, hiling namin, Panginoon, ang iyong patuloy mong pag-iingat, gabay at patnubay sa bawat isa sa amin, Panginoon. Tulungan mo kami
at turuan, paalalahanan, marunong makinig sa iyong mga salita na nakatala sa banal na kasulatan, Panginoon. Ito nawa ang magpuno sa aming isip, maghari sa aming buhay. Patuloy na paalalahanan ng bawat isa sa amin, marunong makinig sa iyong tinig araw-araw habang kami lumalapit, nananalangin. Because your prayer, as you have said, is a communion and a worship unto you. Salamat po, Panginoon. Lord, to you be all the glory, honor, praises. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin, ang aming buhay, pamilya, relasyon, ang aming hanap buhay, trabaho, negosyo. Salamat po. All this we ask and we pray in Christ Jesus' name. Amen and amen. Praise God. Taas po natin ating mga kamay sa Panginoon na sa ating paglisan sa tanito ng Diyos. Taglay ng bawat isa sa atin ang basbas at pagmamahal ng Diyos Ama. Patuloy na pag-iingat, gabay, patnubay at kagalingan at kagaligtasan ng Diyos Anak. At ang patuloy na pagkilos, pangunat patnubay, gabay ng Diyos Espiritu Santo sumating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. God bless you, God bless you, God bless you. Palain po tayo na ba? Magkamayan po tayo sa isa't isa at magbatian muli in the mighty name of Jesus Christ. Good morning po. God bless you, God bless you, God. Enjoy the day for God's glory. Salamat po sa Panginoon.